sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Tongol, si Angela Lagunzad at si Monica Beralio. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Operasyon ng MRT ilang beses na naantala ngayong araw dahil sa problema sa power supply. Umano'y pakikialam ni Special Assistant to the President Bongo sa frigate acquisition project, pinabulaanan ng dating pinuno ng Philippine Navy. Mga buwis na ibinayad ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kinakitaan ang discrepancy ng Bureau of Internal Revenue. Mahigit 800 establishmento sa Boracay Island binigyan ng show cause order ng DENR. Miyembro ng kongregasyon ni Apollo Quiboloy na si Pilina Salinas, formal nang kinasuhan ng US Department of Homeland Security. Dating commander ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS na aresto ng PNP at AFP sa Maynila noong sa 5 wishfuls na maglalaban-laban sa Wishcovery Grand Finals, kumpleto na. Una sa ating mga balita ngayong Lunes ng hapon. Ilang ulit na namang naaantala ang operasyon ng MRT3 ngayong araw matapos magkaproblema ang power supply ng MRT system. Dismayado naman ang libo-libo mga pasahero na naabala at naperwisyo dahil sa aberya sa biyahe. Ito ang balita ni Joan Nano. Maagang sinalubong ng aberya ang mga pasahero ng MRT3 kaninang umaga. Umabot sa mahigit 1 oras na naantala ang operasyon ng mga tren matapos magkaproblema ang power supply ng MRT system. Batay sa abiso ng MRT management, natuklasan na nagkasalabat ang kable ng kuryente sa pagitan ng North Avenue at Kamuning Station kaya hindi dumaloy ang kuryente na nagpapatakbo sa mga tren. Ang ginawang power capacity expansion project ng power supply contractor ng MRT na Asia Phil noong isang gabi ang tinitignang dahilan kung bakit nagkabuhol-buhol ang kawad ng kuryente. Pasado alas 6 na ng umaga nang maibalik sa normal ang supply ng kuryente, habang alas 7 na ng umaga nang magsimulang bumiyahe ang 7 tren ng MRT. Base sa orihinal na schedule, nagsisimula ang unang biyahe ng MRT ng alas 5:30 ng umaga. Muli namang nagkaaberya ang operasyon pasado alas 2 ng hapon dahil pa rin sa problema sa power supply. They keep saying, sorry, pasensya. We waited for more than 20 minutes para lang sabihin sa amin na sorry, walang kuryente. Tapos we waited another 15 minutes para palitan yung aming mga card. Tapos, eto ngayon, nagkakagulo dito dahil hindi kami lahat makasakay. Kanina pa ako rito, 1 hour na hindi pa rin naayos. So, palagi na lang ganito nangyayari dito. Galing pa ako ng Malinta, Makati ang papasukan. Palaging late. Baka malapit na ako matanggal sa trabaho. Sinubukan ng UNTV News Team na makausap ang mga nangangasiwa sa MRT, subalit hindi sila nagpaunlak ng interview. Pasado alas 3 na ng hapon nang muling maibalik sa normal ang biyahe ng mga tren. Muli namang nanawagan sa pamahalaan ng mga pasahero na aksyonan na ang matagal ng kalbaryo sa MRT. Ang tagal-tagal nyo nang pinangako na ayusin nyo ang public transportation system at ang MRT. Sana bilisan lang yung pag-ayos ng MRT kasi marami naaabala. Una nang ipinangako ng Transportation Department na kasabay ng pagdating ng mga inorder na piyesa ng mga tren ngayong Pebrero ay unti-unti nang bubuti ang serbisyo ng MRT sa mga susunod na buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinabulaanan ng mismong dating pinuno ng Philippine Navy na nakialam si Special Assistant to the President Christopher Bongo at maging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 15.5 billion peso frigate acquisition project ng Sandatahang Lakas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Binigyan diin ni dating Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Ronald Joseph Mercado na hindi siya kinausap o nagparating ng mensahe sa kanya si Special Assistant to the President Christopher Bongo hinggil sa kauna-unahang frigate acquisition project ng Philippine Navy. Let me reiterate, Secretary Bongo never approached me to inquire about the frigate acquisition project, neither did he make any form of communication to influence my decision-making as the end user and flag officer command of the Philippine Navy.
Gayunman, itinanggi nitong hindi siya nagpasakop sa pamunuan ng militar at di rin anya katotohanan ng ulat na siya ang nagrerekomenda sa kumpanyang Thales Tacticos para sa procurement naman ng combat management system na ikakabit sa naturang mga frigate. Una nang narelieve sa pwesto si Mercado ilang buwan bago ang kanyang retirement dahil sa umano'y pagiging insubordinate nito. I have never disobeyed any lawful order of my superior. As regards the issue of insisting on Thales Tacticos as the combat management system of the Philippine Navy Frigate, I vehemently deny this allegation. Ayon naman kay SAPGO, idinadawit lamang ang kanyang pangalan sa mga alegasyong nakialam siya sa proyektong frigate, partikular na sa pagkuha ng combat management system para siraan ang administrasyong Duterte. Lumabas ang ulat na ine-endorso umano ni Go sa Department of National Defense ang South Korean firm na Hanwha Systems, samantalang nais naman ng Philippine Navy ay ang Thales Tacticos. Nakakapagpa-delay din anya sa pagpapatupad ng frigate acquisition project ang mga kontrobersyang ito. Hindi naman ito pinalampas ang pagkakataon na tuligsain ng ilang media outlets na umano'y nagsusulat ng fake news para pabagsakin ang administrasyong Duterte. Alam nyo, ang nangyari, you are undermining the duly constituted authorities. President Duterte is mandated by the people. Nagsalita na ang taong bayan, nagmamadali po masyado kayo. 2022, uwi na po kami ng Davao. Kwenestyon naman ni Senator Ping Lacson si Defense Secretary Delfin Lorenzana kung bakit ipagpapatuloy pa rin ito ang kontrata sa Hyundai Heavy Industries o HHI gayong nagdesisyon na ang Supreme Court ng South Korea na huwag mag-participate ang HHI sa state-led bidding. Inamin din ng opisyal na wala itong impormasyon na may kinakaharap na kaso ang HHI nang pirmahan niya ang Notice of Award nito sa Frigate Acquisition Project na halos kompleto na ang procurement process sa ilalim ng dating administrasyon. So there was no due diligence. Because if you had due diligence, if you did due diligence, may heads up, may ano to, di ba? May alarm ito. We just there's a function of regularity in the process there because we're just continuing what the previous batch has done and they've been doing it for the past 2 years. Gayunman, desidido pa rin ang kalihim na maipatupad ang naturang proyekto kahit 3 buwan na itong delayed. Inaasahang maidadagdag ito sa kapasidad ng hukbong sandatahan ng Pilipinas para bantayan ang seguridad ng ating mga teritoryo. Because it's a perfected contract and we sign a contract with them and we expect that the frigates will be delivered on time by sometime 2020. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nakukulangan si dating Senador Rodolfo Biazon sa aksyon ng administrasyon upang pangalagaan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang ipinahayag ng dating binuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas matapos gawaran ng Lifetime Achievement Award ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated noong Sabado. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nanghihinayang si dating Senador Rodolfo Biazon kung hindi mapapangalagaan ng pamahalaan ang posisyon nito sa West Philippine Sea. Si Biazon ang author ng Baseline Law of the Philippines na isa sa mga hiningi umano noong 2010 ng United Nations bago ilabas ang resolusyon ng UN Arbitral Tribunal sa karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. It gives me hope that our government is seeing to the protection of our interest. When it filed a protest in denaming by China of Benham Rice, are we going to see the same thing done in this practice? We do not know. Kailangan aniyang protektahan ang interes ng bansa na naayon sa batas. Ibang bagay aniyang pagkakaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa China at iba pang claimant countries na hindi kinukumpirmiso ang kapakanan ng bansa. Pursuing that interest through the international courts in accordance with international law, to me, is the
most that available option. Hindi po pwede na hindi tayo kikibo. Una nang sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na planong iapila ng Pilipinas sa International Hydrographic Organization ang mapangalang ibinigay ng China sa 5 undersea features ng Philippine Rise dahil hindi kinikilala ng Pilipinas ang ginawang ito ng China. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Hindi ititigil ng Amerika ang pagpapatrolya sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng mga istruktura sa mga artificial island at pagpapakita ng puwersa ng militar sa China. Ito ang balita ni June Surya. Hindi ihinto ng Estados Unidos ang routine military operations sa West Philippine Sea sa ilalim ng international law ayon kay Lieutenant Commander Tim Hawkins, ang Public Affairs Officer ng bumibisitang aircraft carrier ng Amerika sa bansa, ang USS Carl Vinson. For more than 70 years, we have been operating routinely in not only the South China Sea but throughout the Western Pacific. Layon-anya ng kanilang pagpapatrolya na mapanatili ang katatagan at seguridad maging ang malayang kalakalan sa riyon. Noong nakaraang linggo ay nagpalipad ang China ng kanilang Su-35 fighter jets na tinaguriang Killer in the Sky. Bahagi umano ito ng kanilang combat patrol missions sa South China Sea dahil umano sa provocation o pang-uulot ng Amerika. Pero ayon kay Lieutenant Commander Hawkins, walang dapat ipangamba sa kanilang ginagawang operasyon sa karagatan. But since we've been here, we haven't had any issues. We've been conducting normal routine operations. There has been nothing exciting. Umani ng reaksyon ang pagbisita ng 35-year-old Nimitz-class supercarrier sa kasagsagan ng issue ng pinag-aagawang panatag shoal at pagpapangalan ng China sa ilang undersea feature sa Philippine Rise. Wala naman tayong pinag-usapan na pupunta sila doon o hindi. We have nothing to do about that. So our bilateral with China will continue. Noong Sabado, ipinasilip sa mga mamamahayag ang pasilidad ng naturang warship. Ipinakita ng US Navy ang mga aircraft na kinabibilangan ng F-18 Hornet jet fighter, assault helicopter at surveillance aircraft. Noong Miyerkules ay nagtungo sa nasabing warship habang naglalayag sa West Philippine Sea sina Executive Secretary Salvador Mildaldea at PCOO Secretary Martin Andanar kasama si US Ambassador to the Philippines Sung Kim. Ngayon naman ang huling araw ng 4-day port visit ng USS Carl Vinson. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Manila. May nakitang irregularidad ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga kinita at buwis na ibinayad ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ipinagtanggol naman ng ilang huwes ng Muntinlupa Regional Trial Court sa Sereno kaugnay sa mga aligasyong nakasaad sa impeachment complaint. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nakakita ng discrepancy o hindi pagkakatugma-tugma ang Bureau of Internal Revenue sa mga buwis na ibinayad ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno matapos ang ginawang pagsisiyasat ng ahensya. Subalit tumanggi si BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalya na ihayag sa Impeachment Committee ang detalye ng kanilang report. We have observed some discrepancies but as I qualify it, we have to determine and base it on other documents so that we can finally determine the discrepancies in the point of information, Mr. Chair. Base umano sa Section 270 ng Tax Code, maaari lamang nilang ilabas ang impormasyon patungkol sa tax finding ng sinumang opisyal ng pamahalaan kung ito ay aprobado ng presidente ng bansa, kung may pahintulot ng taong iniimbestigahan o kung ipinag-utos ng Judicial Court at Senate Impeachment Court. Gayunman, sumulat na sila sa Pangulo para payagang ilabas ang natuklasang irregularidad. Ipinasubpina na rin ng komite ang nasabing dokumento. Ayon pa sa BIR, ang kanilang investigasyon ay maaaring magresulta ng pagsasampa ng kaso laban sa punong maestrado. If we can find a probable cause for fraud, then we can institute a criminal proceedings on that case. Depensa naman ang kampo ni CJ Sereno,
Lahat po ng taxes na kailangang bayaran, binayaran po ni Chief Justice. Wala po silang makikitang tax evasion. Samantala, tinanggi naman ng dalawang huwes ng Muntinlupa Regional Trial Court at Deputy Court Administrator ng Korte Suprema na inutusan sila ni CJ Sereno na i-delay o iantala ang paglalabas ng warrant of arrest laban kay dating Department of Justice Secretary Leila de Lima. You have created the impression that somebody called you not to issue the warrant of arrest because of the delay warrant of arrest. Impression, Your Honor, is not correct. Because the first volume of the case is this high. So I have to read all of them. Personally, I did not receive any instruction from the Chief Justice to call any of the judges handling the cases against Senator de Lima. We are very independent of each other's cases. Dahil dito, inatasan ng Komite Sigadon na magsumite pa ng karagdagang ebidensya na magpapatunay hinggil sa aligasyong ito. Isang pagdinig na lang ang isasagawa ng Impeachment Committee sa February 27 kung saan inimbitahan nila ang psychiatrist na nagbigay ng bagsak na grado kay CJ Sereno. Pagkatapos nito ay magbubutuhan na ang komite. Oras na makakuha ng sapat na boto sa komite at sa plenaryo sa Kamara, ay dadalhin na ang kaso sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sinampahan na ng reklamong bulk cash smuggling ng US Department of Homeland Security si Felina Salinas, ang business manager ng kongregasyon ni Apollo Quiboloy sa Hawaii. Si Salinas ang umaming nagmamay-ari sa daan-daang libong dolyar na nakuha sa private jet ng religious leader noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni RJ Elavazo. Formal nang sinampahan ng kasong kriminal ng US Department of Homeland Security si Felina S. Salinas, ang kasamahan ng religious leader na si Apollo Quiboloy, nang maharang ito sa Hawaii noong nakaraang linggo. Ayon sa sinampang reklamo ni Special Agent Ann Mylene Hani, in charge ng Immigration and Custom Enforcement, kabilang sa nag-inspeksyon sa eroplanong sinasakyan ng grupo ni Salinas. Natagpuan sa bagaheng pag-aari umano ni Salinas ang umabot sa $335,000 at may kasama pang 9,000 Australian dollars matapos ang inspeksyon na nakatago sa mga medyas sa loob ng kanyang bagahe. Pero halagang $40,000 at 1,000 piso lamang ang idineklara ni Salinas sa currency reporting form. Nilabag umano ni Salinas ang Title 31, Section 5332A ng United States Code nang tangkain nitong ipuslit ang higit sa $10,000 currency reporting requirement sa Honolulu International Airport. February 13 nang inspeksyonin ng Custom and Border Inspection Officers ang private jet na sinasakyan ni Salinas patungong Pilipinas. Ang eroplano ay pag-aari ni Apollo Quiboloy na kasama rin ni Salinas ng araw na iyon. Agad pinahold ang bagahe ng private jet ni Quiboloy, pati ang perang nakuha kay Salinas. Pinagtibay naman ni District of Hawaii State Judge Richard Puglisi ang reklamo. Sa ngayon ay nakalaya si Salinas dahil nakapagpiyansa ito ng halagang $25,000. Sa February 27, nakatakdang isagawa ang preliminary hearing sa kaso ni Salinas. RJ Alabazo, UNTV News and Rescue, Hawaii, US of A. Isang dating grand finalist ang itinanghal na third weekly winner ng A Song of Praise o ASOP Music Festival kagabi. Para sa composer na si Oliver Narag, malaki ang naitulong ng ASOP sa kanyang musical career. Ito ang aking balita. Sino ba naman ang hindi na LSS sa ASOP Year 3 Grand Finals entry na Kislap? Matapos ang ilang taon, nagbalik kagabi ang tambalang Oliver Narag at interpreter na si Jessa May Gabon sa kompetisyon. Ang kanilang song entry na Wag Kang Bibitiw ang itinanghal na third weekly winner ngayong Pebrero. Ayon kay Oliver, malaki ang naitulong sa kanya ng kanyang naunang pagsali sa ASOP.
Nakapagpagawa si Oliver ng music studio mula sa kanyang napanalunan. Bukod dito, marami rin siyang natutunan mula sa mga hurado na nagamit niya para sa kanyang bagong komposisyon. Mas importante sa akin yung mga nangutunan ko. Kung mapapansin nyo kapag sila yung mga judge yung mga nagkasalita, pinapakinggan ko talaga. Tapos tinatanong ko yun sa isip ko. Para sa mga next na mga song na gagawin ko, magagamit ko sila. Dahil dito, hindi katakatakang puro positibo ang komento ng ASUP judges. Masasabi ko sa kanta mo, great melody. Ang ganda ng flow ng melody. Thank you po. I enjoyed it so much. I like the song. It's so radio-friendly. It appeals to the young at heart like me. Melodically, napakalakas ng recall. Ang tanong, bakit? Kasi very regular yung melodic shapes and melodic patterns ng melody, yung direksyon, masusundan mo talaga. Maski first time mo pa lang siya marinig, ay matatandaan mo na agad. Sa susunod na linggo ay malalaman naman natin kung muling makakapasok si Oliver sa Grand Finals kung papalaring manalo sa February monthly elimination. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa Ito ang Balita. Mga residente ng Zamboanga City umapila na itigil na ang pagsasagawa ng Bangsamoro Basic Law hearings sa lungsod. Dating commander ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS na aresto ng PNP at AFP sa Maynila noong Sabado. Mahigit sa 800 establishmento sa Boracay Island ang nakatakdang bigyan ng show cause order ng Department of Environment and Natural Resources o DENR dahil sa mga nakitang paglabag sa mga regulasyong ipinatutupad sa isla. Pinagpapaliwanag ng kagawaran ang mga may-ari ng naturang mga establishmento kung bakit hindi sila dapat ipasara ng kagawaran. Mula sa Boracay Island, ito ang balita ni Lalaine Moreno, live. Lalaine, go ahead. Yes, Attorney Reg, magandang gabi. Pasado alas 10 Yes, Attorney Reg, magandang gabi. Pasado alas 10 kaninang umaga nang mag-umpisa nga maglibot ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources dito sa isla ng Boracay upang magsilbi ng mga show cause orders sa mga illegal occupants dito sa isla. Unang pinuntahan ng DENR ang mga kilalang resort dito sa Boracay na wala umanong kaukulang dokumento para mag-operate sa lugar. Sunod na inikutan ng grupo ang mga residential area. Wala nilang maipakitang land title or proof of ownership at mga nakatira sa lugar na itinuturing na protected area batay sa isinagawang survey noong isa pang taon. Ayon sa DENR, bibigyan ng mga ito ng 15 araw upang makapagpasa ng mga kaukulang dokumento upang hindi tuluyang maipasara o mapaalis sa lugar. After receipt of the notice, magsasubmit muna sila ng documents to prove nga yung na legal yung pag-occupy nila ng area. Katwiran naman ng isang residente na naisyuhan ng show cause order, matagal na silang naninirahan sa isla at kumpleto ang kanilang dokumento. Dito na ako pinanganak, kumpleto kami. Ayan Hindi ako papayag dahil dito na nga kami. Amin talaga ito, paglalaban namin ito. Pero kung anong namin, susunod kami. Kung anong iano nila sa amin. Positibo naman ang pagtanggap ng iba pang taga-isla sa gagawing pagsasaayos sa Boracay. Panahon na siguro na gawa ng paraan na para hindi darating doon sa malala na sitwasyon. Samantala, inaasahan naman ang pagbibisita ngayong linggo ni DENR Secretary Roy Simato sa isla. Attorney Reg, as of alas 3 ngayong hapon, nasa mahigit 6 na pong mga establishmento na ang binigyan ng Department of Environment and Natural Resources ng show cause order dito sa isla ng Boracay. At ang ating balita mula rito sa Boracay Island, balik sa iyo, Attorney Reg.
Maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-uulat ng live mula sa Boracay Island. Sa ibang balita, dinalaw ng ilang mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng mga lokal na opisyal ng SARA Iloilo ang burol ng Pinay Overseas Filipino worker na si Joanna de Mafelis. Iginiit naman ng grupong migrante na hindi sapat ang pagpapatupad ng deployment ban ng mga OFW sa Kuwait. Mula naman sa Iloilo City, ito ang balita ni Vincent Arboleda live. Vincent, go ahead. Yes, ma'am. Gabi, Atty. Reg. Abala ng mga kaanak ni Joanna de Mafelis sa pag-aasikaso ng mga nakikiramay na dumadalaw sa kanilang bahay sa Barangay Ferrari sa Sara, Iloilo dahil sa sinapit ng OFW. Ilan sa mga dumalaw ngayong araw ay ang mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dumating din sa burol ang mayor ng Sara, Iloilo at ilang mga local officials, mga kaibigan at kaanak ng yumaong OFW. Samantala, sisiguraduhin naman ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na maayos na maililibing ang mga labi ni Joanna bilang tulong na din sa pamilya. Patuloy namang nananawagan ng pamilya at mga kaibigan ni Joanna na sana'y makamit ang hustisya. Samantala, sapat na trabaho sa bansa ang panawagan ng grupong Migrante OFW Philippines sa pamahalaan bilang solusyon upang maiwasan ang pang-aabuso nararanasan ng mga Filipino workers sa ibang bansa. Ayon kay Connie Bramas Regalado, National Council member ng Migrante Philippines, hindi sapat na magpatupad lang ng deployment ban ng mga domestic helpers sa Kuwait. Aniya, dapat gumawa ng hakbang ang pamahalaan na makalikha ng sapat na trabaho para sa ating mga kababayan upang huwag nang makipagsapalaran sa ibang bansa. Aniya, dapat rin maging magsilbing wake-up call sa pamahalaan ang nangyari kay Joanna. Attorney Reg, inaasahan din ang pagdating ng ilang mga members pa ng local government ng Iloilo Province doon sa dako ng Sara, Iloilo at ganun din inaasahan din ng pamilya na diringgin sila ng Pangulong Rodrigo Duterte at makakarating ito sa kanilang bahay sa Sara, Iloilo. At yan muna ang latest live mula rito sa Iloilo. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Vincent Arboleda, nag-uulat ng live mula sa Iloilo City. Tutol ang ilang residente sa Zamboanga City na magkaroon pa ng hearing kaugnay ng Bangsamoro Basic Law sa lungsod. Ito ay dahil hindi sang-ayon ng lungsod na mapabilang sa bubuuing Bangsamoro Region. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa March 2, nakatakdang muling magsagawa ng pagdinig ang Kamara sa Zamboanga City kaugnay ng isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Ngunit ayon sa mga residente, hindi na ito dapat ituloy pa. Matagal na anilang tinututulan ang pagsasailalim sa lungsod sa Bangsamoro Autonomous Region at hindi na mababago ang kanilang desisyon ng mga isinagawang konsultasyon ng Kongreso. Narinig na natin lahat, nandyan na yung mga senador, nandyan ang Congress natin. Sa akin, hindi na magaan. Naniniwala rin ang marami na maaaring politically motivated ang sinumang nagpanukala ng mga pagdinig. Pero nasa pag-uusap naman yan kung kailangan, bakit hindi. Pero usually kasi pag sa mga ganyan, political talaga yan. Ilang ulit na rin sinabi ng lokal na pamahalaan na hindi sila interesadong mapabilang sa bubuoing Bangsamoro Region. In my talk to him very briefly, he told me that we are not included in Bisaya. Dili mo ma-appeal and I think that pertains to the BBL. The LGU have not requested that the hearing will be conducted in Zamboanga City. Sa ngayon anila ay dapat mas pagtuunan na lang ng mga mambabatas ng panahon ang mga lugar na payag mapabilang sa Bangsamoro Region. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Naghain ng reklamong libelo ang Executive Director ng Philippine Children's Medical Center na si Dr. Julius Lesiones sa Quezon City Prosecutor's Office kanina laban sa consultant ni dating Health Secretary Pauline Jean Ubial na si Dr. Francis Cruz. Nag-ugat ang reklamo matapos idawit umano ni Cruz ang ilang personalidad na sangkot umano sa maanumalyang pagbili ng Department of Health sa Dengvaxia vaccines. Isa si Lesiones sa mga pangalang isiniwalat ni Cruz na kasapian niya sa mafia sa DOH na siya umanong nasa likod
upang maproseso ang pagbili ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine. Gate ni Dr. Lesiones, dumaan sa tamang proseso at batas ang pagbili ng Dengvaxia, kaya't walaan niyang katotohanan ang mga akusasyon ni Dr. Cruz sa kanya. Nasaan ang kanyang ebidensya? Nasangkot nga ako sa DOH Mafia. Wala akong kinakasangkutan na DOH Mafia. Samantala, handa naman nila si Dr. Cruz na harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ni Lesiones. Positibo pa rin sa paralytic shellfish poison o red tide ang mga shellfish na nakukuha sa Irong-Irong Bay sa Western Samar, coastal waters ng Leyte at Carigara Bay sa Leyte, Lianga Bay sa Surigao del Sur, Honda Bay, Puerto Princesa City sa Palawan at coastal waters ng Milagros sa Masbate. Ipinagbabawal ang pagkain ng shellfish at alamang sa mga nasabing lugar, habang ang mga isda, hipon, pusit at talangka ay maaaring kainin basta alisin lamang ang laman loob at hasang ng mga ito at hugasang mabuti bago iluto. Samantala, red tide free na ang mga coastal water ng Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Orani, Abukay at Samala. Ipinanukala ni Quezon City Representative Alfred Vargas ang pagbuo ng Special Assistance Fund para sa mga distressed overseas Filipino workers. Sa House Bill No. 4400, nakasaad na maglalaan ng 1 bilyong piso ang pamahalaan para sa repatriation, medical expenses at migration needs ng mga OFW. Ang pondo umano ay maaaring kunin sa kita ng Bureau of Immigration, Duty Free Philippines, Passport Processing Fee at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sumuko sa mga tropa ng 74th Infantry Battalion ang isang Abu Sayyaf sniper sa barangay Makalang, Albarca, Basilan nitong weekend. Ang sumukong Abu Sayyaf member ay kinilalang si Ligod Tanhal alias Koy Koy. Si Tanhal ay tauhan ni ASG leader Nur Hassan Jamiri alias Abu Bekat. Kasamang isinuko ni Tanhal ang kanyang M16 rifle at sniper scope. Sa huling bilang, umaabot na sa 178 ang Abu Sayyaf na sumuko sa Zamboanga, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi simula noong nakaraang taon. Nagsimula na magpulong ang Consultative Committee na inatasang magbalik suri sa 1987 Constitution kaugnay na isinusulong na federal system ng pamahalaan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Formal lang sinimulan ng Consultative Committee ang pagrepaso sa 1987 Constitution. Sa unang anbang session kanina, 7 subcommittee ang binuo para sa magiging laman ng bagong saligang batas. Pangunahin na rito ang magiging balangkas ng federal government at pagbuo ng mga estado kasama na ang Bangsamoro. May naatasan ding aralin ang reforma sa ekonomiya at mga karapatan ng taong bayan. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, ang chairman ng komite, itutugma nila ang bagong sistema sa pangangailangan ng mga Pilipino. It should be distinctly Filipino because there is no one federal model that fits all. Simula bukas magpupulong na ang mga subcommittee at tatagal ito hanggang sa Abril. Ipipresenta sa publiko ang draft ng bagong saligang batas mula Abril hanggang Hunyo. Target naman itong matapos at maaprubahan ng komite bago ang sona ng Pangulo sa Hulyo. Ayon kay CJ Puno, bubuksan nila ang konsultasyon maging sa mga tutol sa pagbabago ng konstitusyon. We should be able to hear the voices of the opposition and we should be able to address their concerns. It is important that other views should be welcome because nobody is a monopoly of knowledge. May 6 pang bakante sa Consultative Committee at nais ni CJ Puno na mapunan ito sa lalong madaling panahon. Wala namang nakikitang problema si CJ Puno sa kalayaan ng komite kahit pa lahat sila ay appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay dating CJ Puno, ang tanging binigyang diin ng Pangulo ay ang pagtutok sa problema sa Mindanao sa mga puntong dapat bigyan ng prioridad sa pagrebisa sa saligang batas. Otherwise, he did not insinuate anything which he would like to be in this proposed constitution. Hanggat maaari, bubuksan ng komite sa publiko ang kanilang mga sesyon pero wala pa silang panuntunan para dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Pasay City.
Hindi naman kumbinsido ang grupong Chacharot o samahan ng tutol sa charter change sa mga pangako ng mga nagsusulong na pagbabago sa saligang batas o charter change. Aalisin umano ng federalismo na isinusulong ng Administrasyong Duterte ang Article 13 ng 1987 Constitution on Social Justice and Human Rights na basihan ng proteksyon ng mga mamamayan. Hindi rin naniniwala ang grupo na ang lahat ng mga bansang may federal na pamamahala ay maunlad. Marami nila federal states ang magulo at mahihirap. Hindi nila magiging epektibo ang anumang sistema kung hindi rin mawawala ang political dynasty. Ikakampanya ng grupo sa mga nayon kung ano ang negatibong epekto ng charter change. Pangunahin pa rin layunin na nagkakaisa tayo is simulan ng discussion at dalhin natin sa taong bayan ang usapin tungkol sa charter change. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ang isang foreign national na dati umanong commander ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Nakuha sa sospek ang iba't ibang gamit sa paggawa ng bomba. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Sa tulong ng impormasyon na ipinadala sa mga otoridad sa Pilipinas, naaresto ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang Egyptian national na si Femi Laskid alias John Rashid Laskid sa kanyang tinutuluyang Casablanca apartment sa May Adriatico Street, Malate, Manila noong Sabado. Batay sa intelligence report na ibinigay ng foreign counterparts ng PNP at AFP, isang leader ng Islamic State o ISIS ang pumasok sa Pilipinas mula sa Iran noong July 2016 gamit ang Peking passport. Bihasa umano ang dayuhan sa paggawa ng bomba, kaya't itinuturing na malaking banta sa seguridad ng bansa. Nakuha sa suspect ang baril, mga bala at iba't ibang gamit sa paggawa ng bomba. Meron siyang mga drawing, may mapang nakuha sa kanya. We are still verifying it kung saan yon. No, it's really unidentifiable as of this time dahil hindi alam yung lugar. Building, no? sir? No, lugar, mga lugar. Mapa lang, probably it's a general area. Maybe I was in ISIS before, but if I have these things, of course I will say. Of course, because it's no problem for me. Kasamang inaresto ng mga otoridad ang girlfriend ni Laskid na si Annabel Salipada na tubong UP Maguindanao. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, pinapasok ng mga miyembro ng ISIS ang mga bansa na may kaguluhan upang makapag-recruit. Yung mga conflicting parties, pwede niyang i-recruit pareho. Ganun ang ginagawa niya. Gaya sa Mindanao, no, it's a conflict area. So madaling mag-recruit doon. Inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad kung may na-recruit si Laskid para sumali sa ISIS terrorist group. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Patay sa pamamaril si Cebu City si Ronda Vice Mayor Jonah John Ungab. Si Ungab ang kasalukuyang abogado ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang lalaki si Ronda Vice Mayor Attorney Jonah John Ungab kaninang tanghali sa Cebu City. Batay sa inisyal na ulat ng mga otoridad, kagagaling lang ng biktima sa hearing ng kanyang kliyenteng si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ng tambangan ng mga sospek. Sa ato nakuha na ni muragikan siya kimunda, niya murag na siya hearing. So pagdayon gawas niya muragiatangan ni siya daan. Moto pagliko aning iskinaha dito gibirahan. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo si Ungab at binawian ng buhay ilang oras matapos itong madala sa ospital. Sa kuan sa sakyan na naiduha. So ang biktima makita nato naigo sa usa. So nanay nakuha sa crime scene duha ka empty shell sa 45. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pananambang. Inaalam din ng mga pulis kung may CCTV na nakuha sa insidente upang makatulong sa pagtukoy sa mga responsable sa pagpaslang sa biktima. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu.
Malapit nang maresolba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang kaso ng pagpaslang sa Deputy Chief of Police ng Cainta Rizal na si Police Senior Inspector Jimmy Senosin. Ito ay matapos sumuko nitong Biyernes ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ngayon ko na po naranasan. Wala pong kakasakit. Sumuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group Anti-Transnational Crime Unit noong Biyernes ang isa sa itinuturong suspect sa pagpatay sa Deputy Chief of Police ng Cainta na si Senior Inspector Jimmy Senosin. Ayon sa suspect na si Hermogenes Lachica alias X, wala siyang kinalaman sa pagpatay at isinasangkot lamang siya ng hepe ng Lakas Bisig Floodway Station na si alias Bulaw. Subalit, aminado naman itong kilala niya si Ruben Tae na pinuno ng Highway Boys na siyang responsable sa mga robbery hold-up incident sa Rizal. Pulis po yan. Pulis na nga rin. Ng Cainta. Yun po yung nagdidiin sa akin. Nabibigyan po kasi namin yan ng pera-pera nung inutos-utusan binibigyan sa tupada lahat sa kanya na po binibigyan po yan. Dahil sa mga pahayag nila Chica, ayon kay PNP, CIDG Chief, Police Director Roel Ubusan, malapit na nilang maresolba ang kaso ng pagpatay kay Senosin. Yung sinasabi niya ngayon at saka yung mga nakuhang facts ng dating mga investigador, papunta na tayo sa mas magandang ikakasolve ng pagkamatay ni Senior Inspector Jimmy Senosin. Ayon kay Ubusan, nagpahayag na rin na susuko ang iba pang kasamahan ng mga suspect. Meron pang isa na gustong sumuko, we can follow it up. Matatandaang noong isang linggo, napatay ng grupo nila Chica at Tae si Senosin sa isang engkwentro. Rumesponde lamang si Senosin sa sumbong na natanggap ng Cainta PNP hinggil sa presensya ng mga armadong lalaki sa lugar. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Tatlong 3,010 araw o mahigit 8 taon na po o 8 taon na araw na po o 8 taon ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumalduman na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Turismo sa Albay lumakas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Senate Defenders at Malacanang PSC Camao magtutuo sa finals ng UNTV Cup Season 6. 5 wishfuls na maglalaban-laban sa Wishcovery Grand Finals, kumpleto na. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang sugatang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos batuhin ng hollow block ng kanyang mismo kamag-anak. Samantala, nirespondihan rin ng UNTV Rescue ang isang aksidente sa may Visayas Avenue, Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sugatan ng 31 anyos na si Ariel Jadman ng datna ng UNTV News and Rescue Team sa Makabalan Police Station 5 sa Cagayan de Oro City matapos batuhin ang hollow block ng kanyang kamag-anak kaninang madaling araw. Ayon kay Jadman, ikinagalit umano ng kanyang kamag-anak ang pagbibideo-okay niya hanggang kaninang 1:00 ng madaling araw, kaya ito binato. Matapos malapatan ng first aid, ay tumanggi ng magpadala sa ospital si Ariel. Samantala, nadatnan rin ng UNTV Rescue sa naturang istasyon ng pulis si Rodney Fernandez na sugatan ang kaliwang kamay. Ayon kay Fernandez, sinundan siya pauwi ng isang grupo ng mga lalaki pagkatapos niyang kausapin ang nadaanang umiiyak na babae. Pagdating sa kanilang bahay, nagpumilit umanong pumasok sa kanilang gate ang mga lalaki hanggang humantong sa pagkakasaksak sa biktima sa kamay. Agad nagtungo sa estasyon ng pulis si Fernandez para magsumbong. Matapos malapatan ng first aid,
ay dinala na ng UNTV News and Rescue Team sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima. Hirap kumilos, namamanhid ang kaliwang paa at masakit ang likod ng data ng UNTV News and Rescue Team si Norma Carbajal sa isang bahagi ng Visayas Avenue, Quezon City kaninang pasado alas 12 ng hating gabi. Bugbog sa katawan naman ang inabot ni Jason Batchuahon matapos mabundol ng isang kotse ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Dito lang kami sa gilid, dumadaan, tapos binangga kami. Hindi ko alam kung ba't kami binangga niya. Medyo inaantok na po ako, sir. Kaya napaidli po ako. Agad nilapatan ng first aid ng grupo ang mga biktima at pagkatapos ay dinala sa East Avenue Medical Center. Handa namang sagutin ng driver na si Melchor Valencia ang pagpapagamot sa mga biktima. Baharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury ang driver dahil sa insidente. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasa mahigit 30 pang atletang kasali sa Davao Regional Athletic Association ang dinala sa ospital kagabi matapos makitaan rin ng sintomas ng food poisoning. Pinabulaan naman ng officer in charge ng mga atletang mula sa Tagum City na ang pagkain kanilang isinilbi ang dahilan ng pagsama o pagsama ng pakiramdam ng mga bata. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nadagdagan pa ang bilang ng mga delegado ng Davao Regional Athletic Association na nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagkahilo dahil sa umano'y food poisoning. Kagabi ay isinugod sa ospital ang 32 pang atleta mula sa Tagum City matapos dumaing ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Si Desiree Aki hindi makapaglaro kanina dahil sa pananamlay matapos ang paulit-ulit na pagdudumi at pananakit ng tiyan. Pag CR na mo ma'am kay dituan na. Dito na nagkuan ma'am kanang nagsakit na mo ang tiyan kanang pagawas na mo sa mga kuan ma'am ba mong hugaw kay dito na mo na feel nga inato di ay kanang nagsakit na mong tiyan nga lain na magkurog ang lawas ana ma'am ba. Sa ngayon nakauwi na ang 31 atleta habang patuloy namang inoobserbahan sa paggamutan ang isa pa. Ang panawagan po lang nako po sa katawhan is please do not please speculate because that your speculation will not be of help. Mas musamot pa hinoon kini og hatag og convoluted kind of a situation. Ayon kay Nelson Lopez, officer in charge ng Tagum delegates, hindi pa nila matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. Ngunit tiniyak nito na hindi ang pagkain na kanilang isinilbi ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng mga atleta. And request for postponement and change for the schedule. Okay, siyempre ang mga bata nato bisan makagawa sila sa hospital karon, ang ilang status ang condition nila luya pag-isip. Una nang dinala sa Southern Philippine Medical Center ang 38 delegado mula sa Mati City noong Sabado dahil rin umano sa food poisoning. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng city health officials ang nasabing insidente. Ang delegation has this obligation to make sure that their food security, food protection efforts are totally in place and workable. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Unti-unti nang sumisigla muli ang turismo sa Albay matapos ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inaasahang lalo ding dadami ang mga turistang bibisita sa lalawigan kapag naibaba na ang alerto ng Mayon. Ito ang balita ni Monok Son. Naging magandang tanawin para sa mga turista ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa umaga, kitang-kita ang halos perpektong hugis apa o cone shape ng bulkan. Sa gabi naman ay mabibighani ka sa tila fireworks display ng lava na lumalabas sa bibig ng Mayon. Kahit noon pa na tahimik ang bulkan, humahatak na ito ng mga turista at kapansin-pansin na mas dagsa ngayon ang mga nais makakita sa ganda na nag-aalborotong bulkan. Ayon sa Department of Tourism Region 5, unti-unti na muling nakakabangon ng turismo sa probinsya, partikular sa Legazpi City. Besides, marami talaga nag-bucket list ng Mayon Volcano to see. So we expect na mas dadami ngayon ang curiosity. Nakapagtala ng 10% pagtaas sa turismo ang DOT sa probinsya ng Albay simula noong Enero. Pinakasikat pa rin sa mga turista ang Cagsawa Ruins na kung saan nabaon sa laharang mahigit 1,000 residente ng barangay Cagsawa noong 1814.
Patok rin ang Liñon Hills na kung saan makikita ng malapitan ang bulkang Mayon, lalo na kung hindi ito natatakpan ng makapal na ulap. Matatanaw rin mula sa tuktok nito ang buong Legazpi City, Albay at Karatig na bayan. Dito sa Liñon Hills, maraming activity ang pwedeng magawa ng mga turista. Kasama na dyan, itong skybike na kung saan kitang-kita mo ang ganda ng bulkang Mayon habang nagbibisikleta gamit ang zipline. Dinadagsa rin ang Embarcadero de Legazpi. Dito makikita ng malayuan ang perpektong hugis ng bulkan. Pwede rin magpa-picture sa nakalagay na salitang Legazpi, background ng bulkan. Nadatnan namin ang mga Koreanong ito na tuwang-tuwang nagpapakuha ng litrato sa bulkan. Beautiful and feels amazing. So the mountain is so high, the clouds are around there, and also it's a good place to make a photo. Ayon sa DOT, kung maibababa sa level 3 ang alert level warning, naniniwala silang mas lalo pang lalakas ang turismo sa probinsya dahil mapapahintulutan na rin ang iba pang tourist site na mas malapit sa bulkan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Legazpi City, Albay. Magandang gabi, una sa ating mga balitang Prombi. Humihingi ng hustisya ang pamilya ng kapitan sa Taal, Batangas na pinatay noong Sabado. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Hindi pa rin matanggap ng pamilya Almasan ang pamamaslang sa kanilang padre de pamilya. Sabado ng gabi ng tambangan ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang biktima na si Ireneo Almasan, kapitan ng barangay Carasuche sa bayan ng Taal sa Batangas habang nagpapatrolya. Ayon sa asawa na si Elenita, wala siyang kilalang kaaway ng asawa at wala rin naman itong natatanggap na death threat. Nabigla ang lahat Nabigla pa. Kabilang naman sa mga anggulong tinitignan ng mga pulis sa pamamaslang ay may kinalaman sa iligal na droga o politika. Meron ng record kami dito na siya ay nag-voluntary surrender siya sa Oplan Tokang noong year 2016. At itong pangalwa, hindi natin masasayang tabi at malapit na ang eleksyon. Kaya ang pangalawa naming motive na nakikita ay sa political. Sa ngayon ay mayroon na ring lead ang pulisya sa itsura ng sospek batay sa salaysay ng mga saksi. Vincent Octavio, UNTV, News and Rescue, Batangas. Ipinamahagi na ng Calabarzon Police Office ang 12 bagong mga patrol cars sa iba't ibang mga police station sa rehiyon upang magamit sa pagpapatrolya. Samantala, nagsimula na ngayong araw ang Capability Enhancement Training ng ilang pulis sa Caraga Region. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. 12 patrol car mula sa Camp Crame ang ipinagkaloob sa Calabarzon Police Office ngayong araw. Ang mga naturang sasakyan ay ipinamahagi sa mga istasyon ng pulis sa Batangas, Rizal, Quezon, Cavite at Laguna. Additional po ito na magagamit ng ating personnel sa mga operations po nila. Samantala, pinagkalooban naman ng Mimaropa Region Police ng medalya ng papuri ang 17 pulis sa rehiyon na nakahuli sa ilang high-value target sa rehiyon na sangkot sa iligal na droga. Ang pagbibigay ng parangal ay isinabay sa pagdiriwang ng ika-27 founding day ng Philippine National Police ngayong araw. Sa Pampanga, binigyan din ng parangal ng Philippine National Police Region 3 ang 40 natatanging tauhan kasabay ng kanilang 27th Foundation Day. Nagbigay rin ito ng financial assistance sa mga naulilang pamilya ng mga pulis na namatay habang gumaganap ng kanilang tungkulin. Considered as heroes natin because they have sacrificed their lives and nagkataon lang na hindi po sila pinalad sa police operations. At sa Butuan City, sinimulan na ngayong araw ang 5-day Capability Enhancement Training ng ilang pulis Caraga sa pangunguna ng TESDA. Layo nitong mabigyan ng dagdag kaalaman ng mga pulis sa vocational skills. Kabilang sa mga kursong kinuha ng mga pulis ay ang driving, basic computer operation at food processing. And this activity is part and parcel of our quest to individual and organizations' zeal for excellence and good governance. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Laguna. Planong gawing historical site ng pamahalaang bayan ng Bustos ang mga bahay na bato na pwedeng pasyalan ng mga local at foreign tourists sa Bulacan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Isa lang ang Apolonios Ancestral House sa 6 na bahay na batong matatagpuan sa bayan ng Bustos, Bulacan.
Taong 1858 pa naitayo ang bahay na ito, nahango ang disenyo sa mga istruktura na matatagpuan sa Intramuros sa Maynila. Sa ngayon ay ginawa na itong isang cafe and restaurant na dinarayo ng mga local at foreign tourist. Ayon kay Lina Vitan, nagdesisyon silang magkakapatid na buksan sa publiko ang kanilang bahay bilang pakikisa na rin sa resolusyon ng Sangguniang Bayan na humihiling sa National Historical Commission of the Philippines na kilalanin ang 6 na bahay na bato bilang Bustos Heritage Sites. I think this is a very good contribution to the community since our house is 158 years old already. Ayon naman sa Municipal Tourism Office, ginagawa nila ito upang ma-preserve ang mga lumang bahay sa bayan na magpapakita ng kanilang kasaysayan sa mga susunod na henerasyon. Pinoprotektahan din natin sila sa posibleng pag-modernize ng bahay. Kasi ilan na lang silang natitirang heritage dito. Umaasa naman ang pamahalang bayan na maapurbahan ang hakbang na ito upang mapigilan ang posibleng pagkasira ng mga bahay na bato, lalo na sa mga napipintong road widening sa lalawigan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Victor Cosare. Magandang gabi. Pasok na sa finals ng UNTV Cup Season 6 ang Senate Defenders matapos talunin sa winner-take-all match kahapon ang two-time champion AFP Cavaliers. Makakalaban ng Defenders sa best-of-3 final series ang Malacanang Kamao. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasalang sa championship battle ng Senate Defenders mula nang sumali sa Liga ng mga Public Servant noong Season 2. Mula sa pagiging winless noong Season 5, ay nag-level up ng husto ang koponan para makapasok sa finals. Talagang sabi namin, babalik kami, gagawin namin lahat. Work hard, play defense, teamwork. Talagang to God be the glory. Tinalo ng Defenders sa score na 86-80 ang two-time champion AFP Cavaliers na may twice-to-beat advantage sa semifinals. Lamang ng 8 puntos ang Cavaliers sa pagtatapos ng first half. Subalit mahigpit na depensa ang ipinamalas ng Senate team sa third quarter at naitalang 15-0 run, tablang score 60-all sa pagtatapos ng third period. Nagpatuloy ang magandang depensa ng Defenders sa last period at nakuha ang momentum sa laban. Naubusan naman ng oras ang naghahabol na Cavaliers. Talagang usapan sa halftime, sa dugout, depensa lang pare. Yung depensa natin, yun ang opensa natin eh. So yun ang nangyari sa second half. Pasalamat kami sa lahat ng supporters namin at syempre gusto namin panalunin talaga yung championship para dun sa mga beneficiaries namin. Thank you sa UNTV. Tingin ko breaks off the game. Nandun naman eh. Kaya lang, bandang uli, bumigay, breaks off the game. Samantala, sa ikatlong pagkakataon ay tatangkay naman ng Malacanang Kamao na masungkit ang kampyonato. Kahapon tinapos ng Malacanang ang kampanya ng NHA Builders sa score na 88-82. Mula sa umpisa ng sagupaan, dikdikan ng Malacanang at NHA. Pero nanaig ang pagiging veterano ng koponan sa huling mga yugto ng do-or-die game. Alam naman natin, hindi kami ganong kalakas. Yung sistema lang talaga namin ang nagdadala para manalo kami every game. Actually, kulang kami sa player di ba? Wala yung latsa ko, injury yung aking player na isa, si Alvin Bitug, yung Chris Santos ko, hindi pwede maglaro. Nasira yung momentum namin Magtutuos ang NHA Builders at AFP Cavaliers para sa third place sa March 4 alas 3 ng hapon. Habang alas 4:30 naman ng hapon ang first game ng Best of 3 series sa finals na gaganapin sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinagmalaki ni Senator Joel Villanueva sa pagdinig ng Senado kanina sa frigate acquisition deal ang pagkapanalo ng Senate Defenders kagabi sa semifinals ng UNTV Cup Season 6. Dahil sa panalo, pasok na sa finals ng UNTV Cup ang Defenders sa unang pagkakataon. Makakaharap ng kupunan ng Senado ang Malacanang PSC Kamao.
Miyembro ng Malacanang team si Special Assistant to the President Christopher Bongo na isa rin sa mga resource person ng pagdinig kanina. Nabanggit ko yung Better AFP kahapon ho, Mr. Chairman. Nanalo po ang Senate Defenders against AFP. Tayo po ang lalaban ng championship sa basketball ho. At kalaban ho natin yung Malacanang Kamao. Sana hindi maglaro si Secretary Bongo, ang Steph Curry ng Malacanang. Kumpleto na ang lineup ng 5 Wishfuls na maglalaban-laban para sa Wishcovery Grand Final sa susunod na buwan. Nakuha ng Rising Diva mula sa Makati ang final slot ng Wishful 5 matapos manalo sa final wildcard battle noong Sabado. Ito ang aking balita. Sumabak sa intense vocal showdown noong Sabado ang 4 na Wishfuls para sa final round ng wildcard edition ng Wishcovery. Bigay todo ang biritera ng Laguna na si Jenny May Mabini sa awiting Iduyan Mo. Dynamic is very awesome. Madamdami naman sa kanyang performance nang sana'y wala ng wakas ang rising star ng Cebu, Zekia Jane Miller. Ano masasabi? No doubt naman, she's good. It's a bit lang kasi parang at this point in sa labanan dapat medyo meron kang ibang ibibigay. Hindi rin nagpahuli ang only guy sa grupo, ang pambato ng Rizal, John Harvey Magos. Siguro mas inaaral pa niya ng todo-todo. Inaaral sana. Para pwedeng laruin. Pero ang nag-stand out, ang diva ng Makati City, Princess Sevillana. She picked a really good song for energy's sake, to wake us up, wake up the crowd. Si Princess ang mapalad na wishful na kumumpleto sa grand finalists ng Wishcovery. Makakalaban ni Princess sa final battle sa Marso sina Hazel Bartolome, Carmela Ariola, Louie Ann Culala at Kimberly Baluzo. Alright. 107.5. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo Attorney Reg, Angela at Monica. My gosh, ang gagaling mo. Good luck sa kanila. Walang tulak kabigin. No? Saka pag may talent kang ganyan, ipakita mo talaga. Showcase. It's a God-given talent. Tayo wala tayong ganyan talent. Pero pinapakita pa rin natin yung puro tayo confident. Puro confidence lang tayo. Pero wow, saludo ako sa kanila, sa mga may ganyan talent. Good luck. Thank you, Leslie. Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.